Praise God. Good evening everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Daniel Labarti. At mapagpalang gabi sa ating lahat. At ngayon po ay dito na naman tayo para mag-share ng salita ng Panginoon. So I just want to share you the Word of God sa aking experience na hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kahit na minsan nakakaranas din ng kahinaan, pero ni minsan hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. So gusto kasi ng Diyos na magiging tapat tayo sa Kanya. Normal lang talaga na may problema tayong inaharap, may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, pero hindi yan nangangahulugan na tayo ay lumayo sa Panginoon. Minsan parang bagyo na biglaan lang dumating sa atin, pero kahit ganun pa man, ang Diyos po ay napakabuti sa atin. So purihin ang ating Panginoong Kristo. Ako po ay mag-share sa inyo tungkol po sa salita ng Panginoong Kristo, at hindi ko po tinataas yung aking sarili, kundi ang Diyos lamang. So ako din po ay hindi perpekto, ako ay tao lang at pwede magkakasala, at ako ay tao ay dapat talagang magbigay ng parangal sa ating Panginoong Kristo. Dahil nilikha tayo ng Diyos, meron po tayong pananagutan sa bawat isa. Hindi lang tayo basta-basta nilikha ng Diyos na katulad ng mga hayop, halaman at mga bagay dito sa mundo, kundi tayo ay nilikha ng Kanyang imahin. Dahil tayo nilikha sa Kanyang imahin at ang ating puso po ay konektado sa ating Panginoong Kristo. That is why kilala natin ang Diyos at alam ng ating mga puso kung sino ang Diyos nating sinasamba, at yun po ang gumawa ng sanlibutan. So nais ko pong ibahagi sa inyo ang patungkol po ito sa dakilang pag-ibig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang katumbas. At ang unang bersikulo po na babasahin ko, ito po yung John 3 verse 16. Halika at makinig at babasahin ko na po ito, mga kapatid. At sinabi ng Biblia po, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Wow! God is really good to us. The Father sent Jesus Christ. Jesus Christ died for us. He came to this world not to call of righteous people, but to call sinners, na para ang mga makasalanan ng mga tao lalapit sa Kanya at magkakaroon ng kaligtasan. Sa ating nabasa po kanina, in English translation po, na kung ibabad po natin sa Tagalog, dahil gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niyang Kanyang kaisa-isang anak. Sino po yan? Siya po si Jesucristo na bumaba dito sa lupa para hanapin ang mga nawala at sila'y iligtas. Jesus Christ came to this world to seek and save the lost. Amen? Siya po ay humanap ng mga taong nawala ng pag-asa at ang mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. The reason why may mga ginagamit siya ngayon, mga pastor, mga evangelist, mga taga pagpahayag, mga mangangaral, para makilala siya ng mga tao. So hindi po siya pumarito para husgahan tayo, para tayo ay hatulan, kundi siya ay pumarito para magpapako sa krus. 'Di ba? So noon na masabi talaga natin na nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, mura dito, mura doon, at kung ano-ano pang mga salita na hindi maganda na lumalabas sa ating mga labi. At dahil tayo ay makasalanan, tayong mga tao, yung ating nature po ay sinners. Hindi po tayo kagaya ng Panginoon na walang bahid ng kasalanan. So, kahit gayon pa man, kahit hindi na tayo karapat-dapat, gumawa ng paraan ang ating Panginoong si Kristo para tayo ay iligtas. Yun po ang pagpapako sa cross. Diba no? Napakahirap yan gawin. Tulad ng isang taong mamatay para sa mga tao. I'm not saying that Jesus Christ just only a man. He is 100% God, 100% human. But ang kanyang pagkatao ng katawang tao ay may katapusan. Pero ang kanyang pagka-Diyos ay walang katapusan. Kasi
nang siya ay nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa natapos ng kanyang misyon. At siya ay pinako sa krus, namatay, tapos ng 3 araw muling nabuhay, at siya ay umakyat sa langit. At ngayon masasabi natin mga kapatid, kapag ikaw ay sasampalataya sa ating Panginoong Kristo na Diyos ng iyong buong buhay, ikaw ay maaring maligtas sa pamamagitan ni Kristo. Sapagkat wala nang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa silong ng langit at ng lupa, kundi ang pangalan na Jesus. Siya po si Jesus Christ. Ito pong sinabi dito sa may 1:14 sa ICE. Basahin po natin mga kapatid. Praise God. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sabi ng Panginoong Hesus, walang makakapunta sa Ama. Ano po ang ibig sabihin ng sinabi ni Hesus? Na siya ang may otoridad na makapagliligtas sa tao. Tatanggapin ng Ama ang isang tao kapag mayroong tatak na dugo ni Hesus. So, ibig sabihin, dapat tayong dumaan kay Hesus bago tayo makapunta doon sa Ama, sa kanyang pintuan sa langit. Because Jesus Christ says it. Wala nang ibang pangalan din ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Hebrews, at unahin po muna dito natin sa may Acts chapter 4 verse 12 nga pala. Ito po yung versikulo na basahin natin. Sunod kanina sa John. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So, sapagkat wala nang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa silong ng kalangitan at sa kailaliman pa ng lupa na maaaring maligtas ang sangkatauhan, kundi ito'y pangalan ni Kristo. Because there is power the name of Jesus Christ to save your soul. There is power the name of Jesus Christ to change your life. Amen? There is power the name of Jesus Christ to break every chains in your life. There is power the name of Jesus Christ to set you free. Amen? So, ang sinabi po dito sa may 1, at ito po yung John chapter 8 verse 36. Sinabi po dito, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Sapagkat ikaw ay pinalaya na sa pamamagitan ng kanyang anak, at ikaw ay malaya na. So, ibig sabihin, ang pangalan ni Jesus lamang na siyang may karapatan na makapagliligtas sa atin. Dahil ang otoridad ay sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus Christ, you and your family will receive salvation. You and your family, if you believe that Jesus Christ is your Savior and Lord in your life, if you believe in Jesus Christ, if you will accept Jesus Christ as your Lord and Savior in your life, you and your family will be saved. Amen? Magkakaroon po yan ng kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan, mga kapatid, ay hindi nabibili ng pira, hindi binabayaran, at walang kaligtasan doon sa butika, walang kaligtasan sa supermarket, hindi mabibili kahit saan. Mga kapatid, lahat ng bagay dito sa lupa, kapag mayaman ang isang tao, pwede niya bilhin. Kahit ang isang nasyon, ang isang bansa, pwede niyang bilhin. Kaya nga, may mga tao na sapat ang pira at marami silang kaari-arian dahil lahat ng mga bagay kaya nilang bilhin. Maliban na lang kapag yung isang tao ay practical. Kahit mayaman, parang hindi mo mahalata. Sapagkat alam natin, mga kapatid, na sa dugo ni Jesus na umagay doon sa cross ng Kalbaryo, by His stripe, we are healed. Ito po yung sinabi dito sa Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8 po, mga kapatid. Maaari po nating basahin at buksan ng inyong mga Biblia kung meron man. Sa Romans chapter 5 verse 8 po, mga kapatid. Open your Bible if you have the Bible. But God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Wow! Nang tayo'y makasalanan pa, ang Diyos ay
nagpadala kay Hesus. At sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesus, tayo ay namatay din sa kasalanan. At ang pagkabuhay ni Hesus ang siyang nagbigay ng muling pagkabuhay sa bawat tao na sumasampalataya sa Kanya. Hindi ko po sinasabi dahil makasalanan ka, dahil gumagawa ka ng masama, wala ka ng pag-asa. Bagkus, alam natin na si Hesus ay pumarito para hanapin ang mga taong walang pag-asa, para mahalin ang mga taong hindi marunong magpatawad. Sila ay turuan na magpatawad. Para ang mga taong laging lumalabas sa kanilang mga labi ay hindi magandang pananalita para ituwid ng Panginoon. Hindi po naparito ang Panginoon dahil tayo ay matuwid. Kasi kung lahat na tao ay matuwid at walang bayad ng kasalanan, hindi na kailangan na bababa ang ating Panginoon sa Kristo. So ang punta po ni Hesus dito sa lupa para iligtas ka, ako, tayong lahat. That is why wag mong sabihin wala na akong pag-asa dahil nakapatay ako ng tao, dahil dati akong nagnakaw, dahil marami akong bisyo, dahil adik ako. Wag mong sabihin wala kang pag-asa, because Jesus Christ is the living hope. Only the Lord Jesus Christ is able to change your life, to save your soul, sa nasabi na natin. Sapagkat ang kapangyarihan ng pangalan ni Hesus ay hindi mapapantayan in the name of Jesus Christ kapag sasampalataya lang tayo. So ganito po mga kapatid, na gusto kong maintindihan nating lahat, na kung saan po kahit gaano kasama ng tao, pero nagawa pa rin ng Panginoong Hesus magpatawad. Kailangan po natin mga kapatid ng pagpapatawad, forgiveness. At yan po ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Unang-una, patawarin po natin ang ating mga sarili at humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos kung meron man tayong nagawa. Kailangan natin tanggapin ang regalo ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Biblia, walang matuwid kahit isa. Dito sa Romans chapter 3 verse 10. As it is written, there is none righteous, no not one. And verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hangganan. Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yan pong sinabi. Sapagkat ang isang tao ay maaring mamatay sa itinakdang panahon. Sapagkat itinakda na sa Biblia na ang isang tao ay nabuhay at pagkatapos niyan, siya ay mamatay. Ito po ang pahayag ng Hebrews chapter 9 verse 27 mga kapatid. At maaari po natin buksan nating mga Biblia kung mayroon man. Sinabi po dito, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Wow! Imaginin mo mga kapatid, ang buhay ay isa lang. At ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin, hindi na natin may babalik gaya ng dati. Lahat ng bagay ay nagbabago. Lahat ng bagay naluluma. Lahat ng bagay may katapusan. Pati ang ating buhay. May mga bagay dito na masabi talaga natin mga kapatid, na may isang taong mahal ka ngayon, bukas piding hindi ka na mahal. May mga taong pinapahalagaan ka, bukas hindi ka na pahalagaan. But si Kristo ay hindi nagbabago. Kaya nga sa nasabi ko na mga kapatid na ang buhay ay isa lang. At huwag natin sayangin sa mga walang kwentang bagay. Mga kapatid, meron po akong sabihin ngayon. Ito po ay katotohanan na mangyayari sa ating buhay. Gugustin natin hindi, whether we like it or not, but ito ay mangyayari. Una po mga kapatid, gusto mo man na magkasakit at hindi, magkakasakit ka pagdating ng panahon. Ayaw mong magkasakit, kahit mag-take ka ng maraming gamot, mag-vitamins ka, magkakasakit ka mga kapatid. Pangalawa, kahit ayaw mong tumanda, pagdating ng panahon, tatanda at tatanda ka, puputi ang iyong buhok.
At mga kapatid, kukupas ang iyong muka, ang iyong kagwapuhan at kagandahan mga kapatid. Kahit anong lotion pa ilagay mo, kahit anong vitamins pa i-take mo, pampaganda, pampagwapo, tatanda at tatanda ka. Pangatlo mga kapatid, gusto mong mamatay at hindi, mamamatay at mamamatay ka. Kahit sabihin mo ayaw kong mamatay, takot ako sa kamatayan, kapag dumating na ang tinakdang panahon na kunin na ng nagpahiram sa atin ang ating buhay, wala tayong magawa. Ang tatlong yan ay hindi natin matatakasan. Habang buhay pa tayo, mag-isip-isip na tayo mga kapatid. Paano natin ginagamit ang ating oras, ang ating panahon? Baka sinasayang mo sa walang kwintang bagay dito sa mundo. O maapaw na kaligayahan. Sandalian lamang. Ngunit, ang nag-aabang sa iyo ay impyerno na walang katapusan. Mga kapatid, sapagkat sinabi ng Biblia ng tao kapag hindi nasusulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, siya ay bubulid doon sa lawa ng apoy sa impyerno. Hindi po kami ang nagsabi, kundi ang Biblia mga kapatid. Listen carefully. And babasahin ko po ang sinabi ng dito po natin mababasa sa may Revelation chapter 20 verse 15. Mga kapatid, ito na po. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ayan po mga kapatid. Ang sino man na hindi mahanap ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay ibinulid, ay itatapon sa lawa ng apoy doon sa impyerno. Mga kapatid, mahalaga po na unang-una po sa lahat na maisulat ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay bago pa man ang lahat. Maraming mga tao, mga Kristiyano at kung sino man na ay naniniwala sa mga milagro. I'm not against miracle. I do believe in miracle because ako naka-experience din ng milagro. Pero ang point ko po ngayon na kahit naranasan mo lahat ng milagro,